back to my channel. If you're new here, so please click the subscribe button and the ring button or bell button so that you'll get notified of my future videos. Okay, so let's get started. Excited ako for tonight. Ito kasing vlog video na to is another beauty tips. Actually, if you remember, yung previous vlog ko, yung my skincare routine. So, for this video naman, I'm gonna share with you ano naman yung ginagawa ko at least once or twice a week. So, I'm using a Miracle Healing Clay 10 in my face. I'm applying it. So, it's here. It's actually, it says Thailand's #1 Miracle Healing Clay. So, I bought this for only, I think, 350 pesos. Yeah, I remember 350 pesos. So, paano ko siya ginagamit, guys? At ano ba yung purpose niya? So, well, isa rin siya sa mga, I must say, beauty, skincare routine ko. Pero in this one, hindi siya pwedeng gamitin everyday. So, ginagamit lang dapat siya at least once or twice a week maximum. So, for example, ginamit ko siya ng Monday, di gamitin nyo ng Wednesday or Monday and Friday, okay? Basta twice a week lang. And then, paano ba siya? So, this one is powder siya, powder. So, kailangan lang ng 2 to 3 tablespoon, okay? Ganun lang kadami, okay? So, pwede nyo ilagay sa malinis na, let's say, glass na or maliit na bowl or something na pwede nyo siyang i-mix, okay? So again, 2 to 3 tablespoons lang, okay? Now, there are two options. So, sabi, very effective siya if you're gonna use this with apple cider vinegar. Pero ako, I tried that already. I already tried that. Kaya lang, ang challenge ko lang sa apple cider vinegar is mahapdi siya. So, pag minix ko na siya sa Miracle Healing Clay, tapos in-apply ko na sa face ko, mahapdi siya. Hindi ko ma-tolerate. So, ang isang option is to use plain water. Okay? So, in my case, dahil na-try ko na nga once yun, so, medyo hindi ako makatagal. 15 minutes mo pa naman, 15 minutes siya maximum na iiwan mo siya sa face mo. So, medyo mahapdi siya. Pero I think mas effective daw yun. So, kaya lang ako, mas nasanay na lang ako na plain water. So, okay na ako ngayon sa ganon. And, syempre guys, just, warning lang or note lang. Syempre, I'm not saying that you follow what I say, okay, in this video. Ito ay based lang sa experience ko at yung kung ano yung compatible or nakahinayangan ng face ko, ng type ng skin ko. So, kayo din ganon, you have to check first kung meron ba kayong allergy sa, sa apple cider vinegar, I don't know, so, diba, sa acid or anything. So, you have to check them before you use. So, pero pinaka-safe is plain water talaga. So, again, going back, so, you need 2 to 3 tablespoons ng Miracle Healing Clay. So, powder siya actually yan. Konti na lang siya kasi ginagamit siya. Powder siya. Okay, para siyang semento pag natuyo actually. So, powder siya. And then, since 2 to 3 tablespoons siya, kailangan equal yung ilalagay mo na amount of water. So, that means, dapat yung amount of water na ilalagay mo ay 2 to 3 tablespoons of water din. Okay? So, again, 2 to 3 tablespoons ng water. And then, syempre, i-mix mo siya hanggang sa lumapot siya. So, ang tip ko lang is, huwag niyong patagalin na malapot siya or matuyo. Kasi dapat, pag na-mix nyo siya well, okay, na-mix siya maigi na at sa tingin nyo is malapot na, pwede na. So, kailangan i-apply nyo agad sa face nyo. Okay, so, may 2 options din sa pag-apply sa face. Yung iba, gumagamit sila ng yung mga social. Yung iba, gumagamit ng brush. Yung binubrushing lang ganyan sa face nila. Pero ako in my case, since wala naman akong kaartehan sa katawan, so, mas prefer ko actually na ginagamit yung hand ko. Okay? Yung ginagamit ko using my fingers sa pag-apply. Kasi parang mas komportable ako. At the same time, mas nakakapa ko siya maigi. Mas even yung pagkaka-apply ko. Unlike kapag brush, yung brush na pang face, hindi brush na pang toothbrush.
At hindi brush sa hair, ha? At hindi yung brush na pang-apply ng hair color. Hindi. Meron talagang brush na for, being used for face lang. So, malambot siya, syempre. So, iba, yun ang ginagawa. Ako natatakot kasi minsan, pag gano'n, unang na hindi ko nakakapahinda ako sure kung even yung nalalagay ko at pwedeng maano yung mata ko. Especially malabo ang mata ko, mataas ang grado ng mata ko. So, hindi mo na pwedeng mag-apply ng Miracle Healing Clay na nakasalamin, diba? So, syempre, tanggalin ko. So, ang mangyayari sa akin, so, hello, kapa-kapa, tansya-tansya. So, hanggang sa ma-feel ko na lang na okay na yung pagkakalagay ko. Pero, unfortunately, most of the time, may mga parts ng face ako na nakakalimutan kong lagyan. Kasi nga, malabo mata ko, kinakapa ko lang, so minsan di even. So, I suggest, kung kayong gagamit nito, mag-apply ito sa face nyo, syempre, I'm sure, kung bata pa kayo, malinaw mata nyo, kaya nyong i-apply ng mag-isa na even yung pagkakalagay. So, pero kung hindi naman, labo mata nyo tulad sa akin, edi kung meron kayong pinagkakatiwalaan na, asawa nyo, kaibigan nyo, kapatid nyo, or kung sino man, BFF nyo, ganyan, pwede nyong suyuan na siya yung mag-apply sa face nyo. Pero syempre, di ba, kung gagamitin niya yung kamay niya, nasa inyo yon. So, just make sure na malinis yung hands, okay? So, it's up to you. So, now, let's get started para at least makita nyo paano apply. Okay? So, for now, I'll just wash my face and then we'll start na applying Miracle Healing Clay. So, ito na siya. Okay? Ito na siya ulit. Okay? Bago pa siya matuyo, i-apply ko na siya using my hand. Okay? Aking fingers. So, una ko usually ay yung aking noo or forehead. Yan. Actually, guys, kinakapa ko na lang siya. Alam niyo na, malabo ang mata natin. Pag nagkakaedad, malabo mata. So, again, preference nyo pa rin, guys, kung gusto nyo gumamit ng brush, no, para i-apply sa face nyo. Pero kasi wala akong arte sa katawan, so tsaka mas nafe-feel ko siya kapag ginagamit ko yung hand ko or yung finger ko, ganyan, kahit messy. Anyway, pwede namang maghugas later. So, mas gusto ko siya kasi mas feeling ko na apply ko siya evenly, no, mas even yung pag-apply ko sa mukha ko. Yan. So, spread ko lang siya. Okay. Actually, manipis pa nga siya eh. So, pero yung mga matitira mamaya ay gagamitin natin hanggang sa maubos. I-apply natin sa face. I-apply ko siya hanggang sa maubos siya. So, kailangan siya, guys, i-apply agad pagka mix kasi madali siyang tumigas. So, nakakapako na medyo manipis pa siya. So, I'll make sure na hindi ko lang nilalagyan, guys, yung dito sa ilalim ng eyebrow. Okay, hindi ko siya nilalagyan na part kasi natatakot lang ako na baka maano sa mata ko. So, as I've said, ubusin ko lang siya. Okay. Actually, minsan nga, kahit feeling ko makapal na siya, kahit na alam ko manipis pa, pero feeling ko makapal na. Kasi minsan parang, abang ina-apply ko siya sa face ko, natutuyo na kasi siya. So, kaya kailangan talaga, guys, mabilis yung pag-apply. I mean, kapag natimpla na, kailangan ay may apply agad. Huwag nang patagalin. Kasi may tendency na matutuyo siya. Diba? Kasi kapag ginagamit ang kamay, mas even, mas madali ko siyang na-apply evenly sa face ko. Tsaka nakakapa ko kasi kung ano yung part yung feeling ko manipis, ang nailagay ko, anong part yung feeling ko masyadong makapal na. So, nababalanse ko siya. At the same time, habang ina-apply ko siya, so parang minamassage ko siya sa face ko. Ayan. Diba?
Ayan, medyo makapal na siya. Naramdaman ko na siyang medyo makapal na. Lalagyan ko na lang guys yung mga mga feeling ko manipis pa na part ng face ko. So, inuubos ko na lang siya actually. Doon sa mga part na feeling ko manipis pa. Okay? So, ayan. Tingin ko okay na yan siguro. Pwede nang patuyuin. Kaya lang guys, habang natutuyo, hindi pwedeng magsalita. Hindi pwedeng tumawa. Kasi, mag-ano din siya. Magkakaroon siya ng mga lines. Yan. Okay? So, ang gagawin is, ayan, may natira konti pa yung natira. So, actually, pwede pa nga itong gamitin ng iba. Kung feel nila. So, anyway, ililive lang siya. Medyo nakikita pa akong parang may part pa na manipis. Ayan. Medyo natutuyo na siya ang daman ko. So, ayan, gagawin ko lang. Meron ako ditong tissue. So, clean up ko lang yung aking kamay para hindi messy. And then, yan lang, ganyan lang siya. Again guys, hindi ko nilalagyan yung ilalim ng eyebrow ko dito. Tatakot kasi ako baka malagyan yung mata ko. Lalo na malabo ang mata ko. So, kinakapa ko nga lang siya. So, ganyan lang siya. And then, iiwan ko lang siya ng 15 minutes maximum. Maximum yun guys 15 minutes. Hindi siya pwedeng sumobra. Baka naman mamaya instead ng miracle, hindi disaster ang mangyari. So, anyway, so iwan ko lang siya ng after 15 minutes. And then, after 15 minutes mamaya, hihilamusan natin siya. Hilamusan ko siya, and then I'll show you the finished product. Okay, eto na nga. After 15 minutes. Medyo ang hirap magsalita kasi ramdam ko na yung kapit na siya na parang semento. So, actually guys, kanina habang hinihintay ko siyang matuyo, chinek ko siya sa mirror. Nagsuot ako ng reading glasses ko. So, pansin ko may mga parts na hindi pantay, may mga parts na hindi ako nalagyan ng face ko, hindi ko nalagyan ng clay. Yan ang resulta ng malabo ang mata. So, alangan namang maglagay ako ng salamin, ng reading glasses habang nag-apply ng Miracle Healing Clay, diba? So, anyway, so kayo guys, I'm sure naman siguro malinaw mga mata nyo. So, pag ginawa nyo ito sa sarili nyo, sigurado tayo na pantay ang pagkaka-apply ninyo at lahat ng parts ay meron. So, kung mapapansin nyo, after 15 minutes, para na siyang semento, hindi na siya dumidikit sa kamay ko. Like kanina, basa siya. Ngayon, tuyo na siya talaga. So, ayan, tuyo na siya. Okay? So, that means, pwede na siyang banlawan. Actually, kung mapapansin nyo guys, malabo talaga mata ko. Hindi ko nalagyan yung ibang part. Tsaka, hindi siya, parang feeling ko hindi pantay. Pero, importante, na-cover ko yung face ko at effective siya simply because kumakapit sa skin ko yung clay. Tapos, ramdam ko siya na parang, ramdam ko yung pag-absorb sa skin ko. Okay, so ngayon, babanlawan ko na siya and then I'll show you what is the next step after ko banlawan. Okay, to continue, nakapaghilamos na ako, as you can see. So, malinis na aking face. Pag maghihilamos kayo, ako, in my case, what I usually do is, I use warm water. So, I think yun din naman ang instruction, no, dito sa Miracle Healing Clay, dito sa likod niya. Parang maghilamos ka ng face mo using warm water. And ang kagandahan lang sa warm water kasi is, di ba pag warm water is, open niya yung spores tuloy. Yung pores ng skin, di ba? So, habang naghihilamos tayo with the Miracle Healing Clay on our face, so, syempre, nawawash out siya, pati yung mga dirt, yung mga dumi sa skin natin na nakadikit, di ba? Kasi na-open yung pores. So, dinilinis niya. Now, anong gagawin after? So, after ng warm water, ang ginagawa ko usually is, di ba, kailangan mag-close ulit yung pore at mag-tighten yung skin, di ba? Kaya nga yung mga anti-aging tips, sinasabi nila, kailangan daw gagamitan mo ng cold water after ng warm water. Kasi, di ba, yung cold water, bukod sa kinu-close niya na yung pores, tina-tighten pa niya yung skin, di ba? Kasi pag nagkakaedad, nagsasag yung skin natin, di ba? Nagsasag yung skin, hanggang leg, nagsasag. So, yung cold water,
it helps our skin na mag-tighten. May isa akong option na usually ginagawa ko at mas gusto kong ginagawa. Instead na cold water, okay, after ko i-wash ng warm water, instead na cold water, actually, ako lang to guys, ako lang, hindi ko alam kung gagawin nyo rin to or ginagawa ng iba, pero ginagawa ko yung ice cube. So yung ice cube, instead na cold water, yung ice cube mismo na galing sa ref. So yun yung inaano ko sa face ko, ginaganyan ko lang siya, okay, hanggang sa matunaw siya, okay, hanggang sa maging water siya, syempre, kasi solid nga yung ice cube. So hanggang sa maubos lang siya, kahit isang piraso lang ice cube yan. So ganun ginagawa ko. So, then after that, syempre, nagtatap ako ng face towel para remember from my previous vlog, yung aking skincare, skincare na video. Sabi ko doon, I have two types of serum. So, sa video na yon, pinatak sa inyo na yung isa is coffee at yung isa ay yung regular lang na free nga lang yon from I don't know if it's from Japan. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan. Ang hirap ibigkas. So anyway, so alternate ko siya ginagamit. So dahil ginamit ko na siya the other day, so ngayong gabi, after ko mag-apply ng, again, Miracle Healing Clay, ayan, Miracle Healing Clay, so gamitin ko naman ngayon ay, mag-apply ako ng, ayan, coffee cream na serum. So kailangan control kasi open bottle nga siya. So, pag binus mo siya, masyadong madami. So, medyo alalay lang sa pagano. Tapos, i-apply ko lang siya. Okay. Kailangan upward stroke, guys. Yan. Kasi nga, di ba, pag nakaka-age, nagsasag yung face. So, kailangan upward stroke. Parang minamassage mo rin siya pataas para mag-tighten. Medyo ang challenge ko lang dito, unlike yung isang serum, ito talaga siyang sobrang malagkit siya at malapot, tas puro siya kaping-kaping amoy niya talaga. Hindi ka yung isang serum, medyo madali siyang apply kasi hindi siya ganun kalapot. Okay. So eto medyo natatagalan ako mag-apply kasi talagang dikit na dikit siya sa sobrang lapot. Dikit na dikit siya. Ang hirap i-spread actually. Ayan. So bakit naglalagay ako ng serum? Or actually aside another option is, if you don't have serum, you can apply any moisturizing cream. So, bakit? Kasi nga, di ba, may tendency din kasi na nagda-dry ang skin natin after mag-apply ng mga clay na yan ng clay sa face. So, kailangan i-moisturize din siya para hindi nagda-dry. Okay? Ayan. Actually, hindi ko pa nalalagyan. So, ayan. Kaya lang siya. So, napaka-simple lang. I think talagyan ko na lahat. Even na siya. Nakapako naman. At naaninag ko kahit wala akong salamin. Ayan. So, medyo kumakintab siya. Okay. So, yun lang. Ganun na. Ganito na ako matutulog later. So, hanggang sa matulog siya hanggang kinabukasan. So, kung maalala nyo sa previous vlog ko, nung skincare ko, vlog, diba sabi ko, I don't use bar soap. So, pag-isip sa umaga, naghihilamos lang talaga rin ako after ko mag-brush ang teeth. Kasi bakit? Wala naman dumi yung mukha natin. Lalo na natulog lang naman tayo magdamag. Diba? So, may naka-apply naman sa face ko magdamag. So, hindi naman ako lumabas. Kasi natulog lang, hindi siya nadumihan. So, hindi ko kailangang mag-bar soap sa umaga. Okay. Actually, dapat nga ang bar soap is once a day lang ginagamit. Yun yung recommended. Okay. So, yun lang guys. And of course, if you like this video, give me a thumbs up. And please comment down below your feedback, your comments. And then kung may mga masasuggest kayong topics sa mga susunod na vlogs. At kung meron kayong mga inputs din or suggestions na dapat ginawa ko, okay, or may kulang sa pagde-demo ko, okay, so feel free guys to let me know, just comment down below, okay. I think that's for now, and I'll see you again in my next vlog. Bye for now.